ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang taong pinanganak na perpekto at bawat isa sa atin ay patuloy ang paghahanap sa isang piraso na kukumpleto sa ating buhay. Mahanap lang natin ang pirasong ito kapag dumating na sa buhay natin ang taong bubuo nito. Ikaw, kabarangay, ano ang isang bagay na wala sa'yo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo, magandang tanghali rin sa lahat ng nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. And happy Valentine's Day po sa lahat. Ako po si Thaddeus, 25 years old at isang freelance graphic designer. Hindi katulad ng mga normal na binata ay hindi po ako buo. Literal ito dahil pinanganak po akong walang kamay sa kanang bahagi ng aking braso. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng nanay ko kung kaya ako nagkaroon ng depekto, pero pagkalabas ko pa lamang ng mundong ito, unang segundo pa lamang ng buhay ko ay meron na akong kapansanan. Hindi ko alam kung bakit ako yung nabigyan ng ganong klaseng birth defect. Parang napaka-unfair lang kung iisipin, dahil wala pa naman akong ginagawang mali para mabigyan ng ganong kaagang problema. Hindi pa man ako nakapagsisimula ay may disadvantage na agad ako sa buhay na siyang dinala ko hanggang sa pagtanda ko. Papa Dudut, 5 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Hindi mayaman ang pamilya namin. Tendera ng isda sa palengke ang nanay kong si Selma, samantalang kargador naman ang tatay ko. Kahit ganoon ang buhay namin ay napupunan naman ng mga magulang namin ang mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Maliban doon ay punong-puno rin kami ng pagmamahal mula sa magulang. Sa kabila ng kapansanan ko ay sinigurado ng mga magulang ko na hindi sila magkukulang sa pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Hindi nila pinaramdam na may mali sa katawan ko. Itinuring nila akong normal katulad ng mga kapatid ko. At isa yon sa mga bagay na ipinagpasalamat ko hanggang ngayon, Papa Dudut. Anak, Thaddeus, nasan ka? Nandito po ako sa sala, Nay. Nag-toothbrush ka na ba? Opo, tapos na po. Kanina pa po. O, kunin mo na tong baon mo para makaalis na kayo. Kanina ka pa hinihintay ng mga kapatid mo sa labas. Aalis na yung sundo nyo. Sandali lang po, nagsasapatos pa lang po ako eh. Dalian mo, late ka na sa school nyo. O, eto yung baon mo. Salamat po. Ano pong laman yan? Siyempre, yung paborito mong binabaon na mamon. Bagong luto pa yan galing sa bakery sa kabilang kanto. Talaga po? Sarap naman! Oo, dinagdagan ko rin yan ng crinkles tsaka juice. Salamat po, Nay! The best talaga kayo! Walang anuman. Amin na, tulungan na nga kita dyan. Hindi na po, ako na po. Kaya ko po to. Kaya mo ba talagang itali yung sapatos mo? Oo naman po. Akala niyo po ba porkit wala akong isang kamay, hindi na po ako marunong magtaali ng sintas ng sapatos? Hindi naman. Iniisip ko lang kung marunong ka na bang magtali kasi first time mo lang namang gumamit ng sapatos na may sintas eh. Dati kasi yung sapatos na velcro yung binibili namin ng tatay mo para sa'yo. Wag po kayo mag-alala kasi tinuruan na po ko ni tatay kung paano magsintas. Nasa diskarte lang po yan, tingnan nyo. O sige na nga, panood nga kung paano ka magtali ng sintas. Watch and learn, Nay. Una, pagbuhulin mo muna, tapos gamit yung isang paa, apakan mo yung isang sintas para mahigpitan yung pagkakabuhol. Tapos ito po, tingnan nyo, kahit isang kamay lang kaya ko tong gawing bunny ears. Bunny ears? Opo, yun ang sabi ni tatay.
Dapat daw po magmukhang tenga ng rabbit tong sintas kapag naitali na ng maayos. Oo nga naman. O yan po, tapos na. Wow, galing naman ng anak ko. Siyempre, madiskarte po ako eh. O yung kabila naman. Sandali lang po, relax. Eto na po, itatali ko na po. Habang tinatali mo yan, matanong kita, kamusta naman sa school nyo? Sa school? Maayos naman po, masaya. Wala ka bang mga kaklase na nangaasar sa'yo dahil sa kamay mo? Wala po. Mababait yung mga classmate ko. Hindi po nila ako binubuli. Mabuti naman kung ganon. Nag-aalala lang kasi ko sa'yo kasi baka hindi namin alam binubuli ka na pala sa eskwelahan nyo. Marami po akong kaibigan sa school, Nay. Kapag may nang bully sa akin, ipaglalaban nila ako. Tsaka lagi naman po kaming sinasabihan ng teacher namin na hindi maganda ang bully ng classmate. Oo, hindi talaga maganda yung bagay na yun. Kaya ikaw, wag mo ring gagawin yon. Oo naman po. Hindi naman po ako bully eh. Ayan po, tapos na. Ready na ako. Halika na, naghihintay na yung tricycle na maghahatid sa inyo. Nga pala, Nay, card day po namin bukas. Sabi ni Ma'am, kailangan niya raw po mag-attend para sa PTA meeting. Sige, anong oras ba? Hindi ko pa po alam eh. Itatanong ko po muna kay Ma'am. Sige, ako na lang makikipag-meeting para sa'yo, tapos yung tatay mo naman ang pupunta sa kapatid mo. Sige po, alis na po ako, Nay. Teka, nasan yung kiss ko? Ay, oo nga po pala. Ikaw ha, bata-bata mo pa, nagiging makakalimutin ka na. Hindi naman po, nagmamadali lang. Ito po yung kiss ko. Bye-bye, Nay! Bye-bye, mag-iingat kayo. Pagkatapos ng klase, uwi agad ha. Sabay ka na lang sa mga kapatid mo sa pag-uwi. Baka hindi kayo masundo ng tatay mo ngayon. Sige po! Ubusin mo yung baon mo, ha? Opo, Nay! Love you! I love you po! Naging marespeto ang mga kapatid ko pagdating sa kapansanan ko. Kahit na nag-aaway kami ay hindi nila ginagamit ang kawalan ko ng kamay para insultuhin ako. Tinuruan kasi sila nila nanay at tatay na igalang ang isang tao anuman ang pagkukulang nila sa katawan. Sa loob ng bahay namin, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at respeto namin sa bawat isa. Kailanman ay hindi nila ako itinuring na kakaiba. Mula sa lolo't lola, mga tito at tita, pati mga pinsan ko ay hindi iba ang naging turing nila sa akin. Walang favoritism sa bahay namin. Pinapagalitan nila ako kung nagkakamali ako at kinakampihan naman nila ako kapag ako ang nasa tama. Kaya naman walang inggitan sa aming magkakapatid. Ito ang dahilan kung bakit sa mga unang taon ng buhay ko ay hindi naman naging problema sa akin ang birth defect ko. Pero ibang usapan na po noong nagbinata na ako. Ibang kwento na noong pumasok ako sa high school. Ito kasi ang parte ng buhay ko kung saan ay maituturing kong pinakamalalang ala-ala ko hanggang sa ngayon. Noong panahon kasing yon ay sobrang lala ng naranasan kong pambubuli mula sa ibang tao. Araw-araw ako ang naging tampulan ng tukso. Hindi lang ng mga kaklase ko kundi pati na rin ng mga teachers ko. Ako ang laging ginagawang punchlines ng ibang teachers namin para lang gawing good mood ang buong klase. Kaya tuloy malakas din ang loob ng mga kaklase ko. Naasa rin ako dahil sa ginagawa ng mga matatanda sa akin. Dahil doon ang self-confidence ko na nabuo noong bata ako. Dahil sa suporta ng pamilya ko ay nawala na. Dahil sa hindi matapos-tapos na pambubuli sa akin noon, Papa Dudut. Nay, hindi nyo na po kailangan maghanda ng baon ko. Sa labas na lang po ako bibili ng pagkain. Hindi. Magbaon ka para makatipid tayo. Dami ko na pong bit-bit eh. Hindi ko na po kayang hawakan yan. Nung bata ka, gustong-gusto mong pinaghahanda kita ng baon mo.
Ngayon ayaw mo na? Nay, hindi na po kasi ako bata. Para sa akin, bata ka pa rin. Kahit 30 ka na o 50, bunso pa rin ang tingin ko sa'yo. Hindi na magbabago yon. Ay, sige na nga po. Hintayin ko na yung baong ko. Nangungonsensya kayo eh. Tumala ba? Opo. Mabilis lang to. Tsaka mamaya pa naman yung klase mo, di ba? Ba't ka ba nagmamadali? May dadaanan pa po kasi ako. Bibili ako ng bond paper para sa research namin. Ah, ganun ba? Nay, nakita niyo po ba yung hoodie ko? Anong hoodie ba? Yung puti? Ang dami mo kasing hoodie eh. Yung dilaw po na may black na lining. Nasa sofa yata. Bakit ka mag-hoodie? Ang init-init kaya. Yun po uso ngayon eh. Ay, kayong mga kabataan talaga kung ano-ano ang sinusuot. Tirik na tirik ang araw pero naka-hoodie. Mas lalo ka lang aasim niyan kasi pagpapawisan ka. Hayaan nyo na po. Sayang naman yung mga hoodie ko kung hindi ko gagamitin. Kung bakit kasi ang hilig mo sa hoodie. Mas maganda yung ipakita mo yung mukha mo. Sayang lang ang itsura mo kapag lagi kang nakatalukbong. Mas confident po kasi ako pag nakasuot ako ng hoodie. Bakit naman? Para pwede ko pong itago yung mukha ko kapag pinagtitinginan ako ng mga tao. Isa pa kapag naka-hoodie ako, madali lang itago tong kapansanan ko. Anak, hindi mo dapat ikahiya yung kapansanan mo kasi hindi mo naman kasalanan na naging ganyan ka eh. Binigay yan sa'yo ng Diyos kasi alam niyang kaya mong dalhin kung ano man ang meron ka. Wala nga siyang binigay na kamay sa akin eh. Ikaw talaga. Kaya naman pala ang hilig-hilig mong mamili ng hoodie. Sa loob ng 1 linggo, ilang hoodie ang nasusuot mo? Para po iba kada araw yung suot ko. Kaya palang dami kong labahin eh. Hayaan nyo na po, simula ngayon ako na po maglalaban ng mga damit ko. Wag na, trabaho ko yan bilang nanay. Tsaka exercise ko na yung paglalaba. Tingnan mo, ang laki na ng muscles ko oh. Pasensya na po kayo Nay kung puro malalaki po yung mga damit ko. Wala yun. Hindi naman sa pinagbabawalan kitang mag-hoodie. Isuot mo kung ano mang damit ang gusto mong isuot. Pero ang akin lang naman, hindi mo kailangang magtago sa likod ng mga damit mo. Ang gwapo mong bata! Huwag mong hayaang hilahin ka pababa ng kapansanan mo. Ang hirap lang po kasing makipagsabayan sa mga taong kompleto yung parte ng katawan nila eh. Minsan, hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng insecurity. Naiinggit kasi ako sa kanila. Meron silang 2 kamay samantalang ako, pinagkaitan ng isa. Kahit naman iisa lang kamay mo, nagagawa mo pa rin naman kung ano yung mga nagagawa ng normal na tao eh. Wala ka namang pinagkaiba sa kanila. Mas marunong ka nga sa iba eh. Tama naman po kayo Nay pero syempre, hindi pa rin maiwasan ng iba na hanapin kung ano yung wala sa akin. Nakakapagod na rin mag-explain sa mga tao kung bakit wala akong kamay. Kung pwede lang sanang i-record na lang yung kwento ko para kapag may nagtanong, isisend ko na lang sa kanila yung explanation. Mausisa lang talaga ang mga tao, nak. Wala namang masama kung magtanong sila eh. Ang mahalaga, magalang sila sa pagtatanong. Yung iba po, oo, pero karamihan medyo masakit sila magsalita. Sila yung mga taong dapat mong iwasan. Mas maganda na yung lumayo ka sa mga taong walang matinong bunganga para iwas gulo na rin. Yun na nga po yung ginagawa ko kaya ako naka-hoodie. Iniiwasan ko na lang lahat para maging tahimik ang buhay ko. Ay, sige na, kunin mo na tong baon mo. Yung hoodie mo nandun sa sala, sa may sofa. Salamat po. Mauna na ako, Nay. Sige, mag-ingat ka. Uwi agad pagkatapos ng klase ha. Huwag nang maglakwatsa. Opo. Madali lang para sa ibang tao na sabihin or sabihan ako na huwag na lang pansinin ang mga taong ginagawa kong katatawanan. Maging confident na lamang daw ako sa kung ano ang meron ako at huwag ko raw ikakahiya ang mga pagkukulang ko. Pero hindi kasi nila nararanasan ang mga bagay na pinagdadaanan ko sa araw-araw. Kaya hindi nila alam kung ano ang pakiramdam ng taong may kakulangan. Tuwing naglalakad ako sa kalsada o di kaya'y nakasakay sa jeep, maraming tao ang nakatitig sa akin, Papa Dudut. Tinitignan nila ako dahil sa may kung anong kakaiba sa akin dahil sa nawawala kong kamay.
Wala man silang sinasabi ay alam kong dalawa lang ang iniisip nila. Either naaawa sila sa akin o kaya't nagtataka kung bakit wala akong kamay. Kapag pinagtitinginan ako ng mga tao ay mas lalo akong nanliliit, Papa Dudut. Para akong display sa museum na inaaral ng bawat taong nakakasalubong ko. Naging mahiyain ako dahil sa kapansanan ko at simula noon. Hanggat maaari ay umiiwas ako sa mga matataong lugar. Mas gusto ko na lamang mapag-isa kesa makita ang mga mapanghusgang pagmumukha ng mga tao sa paligid ko. Kung pambubuli ang pangunahing kong problema nung nag-aaral pa lamang ako, sa pagtanda ko ay mas lumala pa ang mga suliranin ko sa buhay. Nahirapan akong maghanap ng pag-ibig dahil alam kong hindi ako perpekto. Papa Dudut, napakahirap pong makipagtunggali sa mga kalalakihan na mas buo at mas mataas ang confidence. Kaya naman di na ako umasa noon na may babae pang magkakagusto sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Out of place. Yan ang pakiramdam ko noong bata pa lamang ako. Feeling ko ay hindi ako parte ng mundong ito dahil sa kapansanan ko. Pagkatapos ko ng college ay nahirapan ako makahanap ng trabaho dahil sa kawalan ko ng kamay. Sabi nila, magiging pabigat lamang ako sa trabaho dahil hindi ako kumpleto lalo na sa mga trabahong nangangailangan ng labor. Para kumita kahit nakapagtapos naman ay wala akong ibang choice kundi ang kunin kung ano ang available. Wala akong permanenteng trabaho noon, Papa Dudut, at para kumita ay kung ano-ano ang mga trabahong kaya kong tanggapin. Kahit maliit ang sweldo ay kinakagat ko. Maliban sa pahirapang makahanap ng trabaho, isa rin po sa mga nahirapan ako ay ang paghahanap ng pag-ibig. Siyempre tao lang din naman ako. Ang puso, may puso rin ako na marunong umibig pero dahil sa kakulangan ko, ay natatakot akong lumapit sa mga babae at makipagkilala dahil alam kong sa huli ay tatanggihan nila ang isang katulad ko. May mga kababaihan din naman akong natitipuhan noon pero hanggang sa malayong tingin na lamang ako dahil nahiya ako makipagkaibigan sa kanila. Pero may isang babae ako noong sobrang nagustuhan na lakas loob kong niligawan, Papa Dudut. Sa kasamaang palad ay nireject niya ako. Masakit ma-reject. Pero ang mas masakit pa dito ay noong sinampal niya. Sinampal niya ako ng katotohanan. Na wala na raw babaeng magkakagusto sa akin dahil kulang-kulang daw ako. Wala daw bababa sa level ko. Lalo na kung wala naman daw akong ibang may offer sa kanila. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong umukit sa aking kaisipan. Kaya naman simula noon ay hindi ko na sinubukang manligaw pa, Papa Dudut. Oh anak, ang aga mo yatang nagising ngayon ha. Hindi po ako makatulog kagabi. Nung may narinig na akong potpot ng pandesal, bumangon na ako para magkape. Heto po, Nay, pandesal. Salamat. Sakto sa kape. Naku, sayang, ubos na po yung palaman. Gusto niyo po ipagluto ko kayo ng itlog? Hindi, wag na. Salamat. Isasawsaw ko na lang to sa kape ko. Dito ka na lang para may makakwentuhan ako. Sige po. Kamusta naman ang buhay-buhay? Buhay? Kung in general, sakto lang naman po. Kaya naman. Pero kung tatanungin niyo po ako ngayon kung kumusta ako at the moment, medyo mabigat ang buhay, Nay. Bakit naman mabigat? Ang hirap po maghanap ng trabaho eh. Lalo na kung palagi kang dinidiscriminate. Minsan pasado naman ako sa requirements na hinahanap nila pero dahil nga wala akong isang kamay, hindi nila ako kinukuha sa trabaho.
Grabe naman yung mga yun. Hindi ka man lang binigyan ng chance. Wala po akong magawa, Nay. Liability kasi ang tingin nila sa akin eh. Mabigat kasi parang nakaka-pressure po sa part ko. Sina kuya at ate may trabaho na tapos ako nakapagtapos nga pero wala namang permanenteng trabaho. Huwag kang ma-pressure. Wala namang nangyayaring kompetisyon eh. Tsaka hindi ka naman namin minamadaling maghanap ng trabaho. Alam naman namin na hindi ganun kadaling maghanap ng trabaho ngayon. Gusto ko lang po sana kasing makabawi sa inyo, Nay, para naman may saysay yung pinag-aralan ko. Gusto kong may kapalit yung sinakripisyo nyo sa akin ni tatay. Makita ka pa lang namin na nakapagtapos, na healthy, na masaya. Bayad na sa amin yung mga sakripisyong yon. Huwag mo i-pressure ang sarili mo, anak. Nakakahiya lang po kasi. Asus, ano ikahihiya mo? Huwag kang mahiya. Lagi ka na lang nahihiya. Tularan mo ko, makapalang muka. Alam mo kung anong makakatulong sa'yo dyan sa nararamdaman mo? Ano po? Girlfriend. Sinanay naman eh. Hindi, totoo nga. Malaki ang tulong ng girlfriend sa buhay. Siya ang magbibigay ng saya sa'yo lalo na ngayon sa edad mong to. Girlfriend ang kailangan mo para mabawasan yung bigat na nararamdaman mo. Nay, kaibigan nga, hirap na ako magkaroon. Girlfriend pa kaya? Bakit naman? Wala ka bang natitipuhang babae ngayon? Meron naman po. Ayun naman pala eh. Anong problema? Hindi ka ba marunong manligaw? Hindi naman po sa hindi ako marunong manligaw. Ayoko lang pong manligaw. Ha? Bakit naman? Natatakot po ako ma-reject eh. Natatakot ako na baka hindi nila ako magustuhan. Parte yan ng ligawan. Hindi naman lahat ng tao magkakagusto sa'yo eh. Kaya ka manliligaw para malaman kung sino yung taong may gusto sa'yo. Sa itsura ko pong to, walang magkakagusto sa akin. Walang magtatangkang magmahal sa akin. Bakit mo naman pinapangunahan yung desisyon ng mga tao sa paligid mo? Hindi mo naman alam kung ano iniisip nila. Kahit naman po hindi nila sabihin, alam ko naman na hindi nila ako magugustuhan. Alam mo ba, nung pinanganak kita? Ganyan din mag-isip yung nurse, katulad sa'yo. Katulad ko po? Paano, Nay? Nung nagising ako, binigay ka sa akin ng nurse na katulong ng doktor na nagpaanak sa akin para padedehin. Hindi ko pa alam noon na may kulang sa'yo. Saka ko na lang nalaman nung inexplain na sa akin nung nurse lahat. Tapos, ano po nangyari? Bago pa man ako makapag-react, inunahan na niya ako. Ang sabi niya sa akin, iuuwi mo tong batang to. Mamahalin mo siya katulad ng pagmamahal mo sa iba mo pang anak. Ituturing mo siya ng normal. Sinabi niya po yun sa inyo? Oo, nagulat nga ako eh. Ano pong sinagot niyo? Sabi ko, oo naman. Mamahalin kita kahit pa wala kang muka kasi anak kita. Wala akong pakialam kahit may kulang pa sa'yo, kaya wag niya akong pangunahan. Ayun, nagsorry siya sa akin. May ilang ina daw kasi na hindi kayang tanggapin yung anak nila porke pinanganak silang hindi normal. Kaya ikaw, wag mong pangunahan yung mga iniisip ng ibang tao kasi iba-iba tayo. Hindi lahat ng tao masama. May mga tao ring malawak ang pangunawa. Lagi mong itatakyan sa isip mo. At katulad nga ng sinabi ko ay madali lang ang magbigay ng advice. Pero para sa taong nakakatanggap nito ay mahirap sumunod sa mga sinasabi ng taong wala naman sa iyong kinakakatayuan. Ano mga advice ang ibigay nila sa akin ay walang nakatulong para maibalik ang dati kong confidence sa katawan. Noong nagka-pandemic, isa yon sa mga bagay na nakapagbigay ng opportunity sa buhay ko. Hindi ko kailangang lumabas. Hindi ko kailangang makipag-interact sa mga tao. Ang pananatili ko sa bahay noon ang nagsilbing pagkakataon para sa akin para pag-aralan ang tungkol sa graphic designing. Kailangan ko kasi noong maghanap ng mapagkakakitaan online dahil hindi ka pwedeng magtrabaho sa labas noong pandemic maliban na lamang kung frontliner ka. Tinuruan ko ang sarili ko sa pagiging graphic designer. Kasabay noon ay nagkaroon ako ng babaeng kaibigan online.
Naging close kami sa isa't isa, Papa Dudut. Pero dahil pareho kaming miyembro noon ng isang online forum, ay mas lalo kaming naging close. Mula siya sa Laguna na mabilis kong nakagaanan ng loob dahil pareho kami ng hilig. Hindi naglaon ay niligawan ko siya. Matapang ako noon dahil wala namang kaming ibang interaction maliban sa mga video calls at tawag sa cellphone. Naging kami ng ilang buwan at nagpatuloy ito hanggang sa natapos ang lockdown. Pagkatapos ng pandemic, nag-decide kaming magkita. Nagulat siya noong malaman niyang nawawala ang kanang kamay ko. Naging maayos naman ang pagtanggap niya sa katotohanan yon. Pero nung nagkahiwalay kami ay hindi na niya ako nireplyan pa sa mga tawag ko. Ginost niya ako, Papa Dudut. Ilang heartbreaks pa na katulad noon ang nangyari sa akin. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang dumating ang isang babaeng hindi ko alam na siya na palang bubuo ng buhay ko. Hello? Hello, good morning po. Si Tadeusz po ba to, yung nagle-layout? Ako nga po. Sino po sila? Ako si Cecil. Naghahanap po kasi ako ng layout artist. May kaibigan kasi ako na nag-recommend sa inyo. Binigay niya yung number mo sa akin. May ipapagawa po ba kayo? Meron sana eh. Gumagawa ka ba ng school paper? School paper? Oo, yung parang diary siya pero para sa school. Hindi kasi ako marunong mag-layout eh. Kaya naghahanap sana ako ng makakatulong sa akin. Gumagawa ka ba nun? Nakagawa na ako dati ng newsletter para sa isang company. Parang parehas din naman yun, di ba? Oo, ganun na ganun yung gagawin mo. Patulong naman po ako. Kaya po ba? Kaya naman, basta layouting lang ang gagawin ko. Ilang pages po ba? 20 pages lang po. May deadline po kayo? 3 to 4 weeks bago siya ipasa. Marami ka bang ginagawa ngayon? May isang tarp lang po akong kailangan tapusin. Mabilis lang naman yun. May habol ba natin kung sakali? Kaya naman po, basta wala akong ibang gagawin. Paano po ba yung layout na gusto nyong masunod? Hindi ko kasi siya ma-explain sa tawag eh. Pero may ibibigay naman ako sa yung sample from previous issues. Mas maganda siguro kung magkita na lang tayo. Pwede nyo rin naman pong i-email sa akin kung sakali para ma-check ko na. Oo, sige. Mas maganda pa nga. Pero remind ko lang po kayo na layout lang po yung gagawin ko ha. Hindi po ako magsusulat ng articles na ilalagay sa school paper. Oo, ako nang bahala sa articles. Nasulat na yung iba, itatype na lang. Pati yung mga picture na gagamitin ko, ako na magbibigay nun. Sige po, paki-email nyo na lang po lahat para ma-check ko. Hindi ba mas maganda kung magkita na lang tayo ng personal para ma-explain ko sa inyo ng maayos yung dapat na gawin? Medyo complicated to kasi Sige po kung yun ang gusto nyo. Mas mabuti yun kasi parang isang explanation na lang tayo kaysa naman i-email ko pa. Nakakalito yun. Sige ma'am, kayo pong bahala. O text ko na lang sa'yo yung date at saka place. Most probably itong weekend para walang pasok. Okay po ma'am. Sige po, salamat. Bye! Bye po. Sino yun, anak? Bagong kliyente, Nay. Nag-inquire lang kung gumagawa raw po ako ng school paper. Kinuha mo? Opo, sayang naman po kung hindi. Pera din yun. Mukhang nagiging sikat na tong negosyo mo Tingnan mo, kapag hindi ka nagmamadali, darating at darating din yung trabahong para sa'yo. Pero kung hindi pa po nag-pandemic, hindi ako magkakaroon ng oras para aralin tong ganitong klaseng trabaho. Dahil yan sa pagiging porsigido mo sa buhay. Salamat, Nay. Babae ba yung kliyente mong yon? Opo, teacher po yata. Bakit, Nay? Teacher? Wala naman. Baka lang siya na rin pala yung inaantay mo. Inaantay po na ano? Na girlfriend. Di ba matagal ka na rin naghahanap ng girlfriend? Si nanay naman eh. Hindi naman po ako naghahanap. Tsaka trabaho lang po to. Walang halong mali siya. Malay mo lang naman. Ang pag-ibig, unpredictable yan. Dumarating na lang kung kailan hindi natin inaasahan. Anong pangalan niya? Cecil po.
Pangalan pa lang maganda na, oh. Nay, kliyente ang kailangan ko, hindi girlfriend. At tong si Ma'am Cecil, kliyente ko lang siya. Wala namang masama dun eh. Bahala nga kayo, Nay. Basta ako, kliyente ang hinahanap ko. Oo na, binibiro lang naman kita eh. Halika na, samahan mo ko. Saan po tayo pupunta? Samahan mo ko sa palengke. Baka makahanap tayo doon ng gustong magpagawa ng tarpaulin. Ipapakilala kita sa mga kakilala ko doon. Sige po, magbibihis lang ako. Magsusuot ka na naman ng hoodie. Siyempre naman po, hindi pa kayo nasanay. Hala, sige dalian mo. Aantayin na lang kita sa labas. Sige po. Noong mga panahong yon ay kasi simula ko pa lamang napasukin ang larangan ng graphic designing. May ilang naging kliyente na rin naman ako pero hindi ko inaasahan na magiging in demand ang trabaho kong yon. Pinili ko lang naman ang profesyong yon dahil yon lamang ang trabaho kung saan ay hindi ako nakikita ng mga tao. Sa pamamagitan ng graphic designing ay nakagagawa ako ng mapagkakakitaan habang nasa bahay lamang ako bilang isa naman akong freelance designer. Kahit papaano ay related naman doon ang tinapos ko. Kaya madali lang akong natuto nito. Self-taught ang nangyari, Papa Dudut, at nag-aral lamang ako ng mga video online hanggang sa nakabuo ako ng sarili kong pagkakakilanlan. Nagsimula akong kontratahin ng mga kapitbahay namin at ilang kaibigan sa tulong na rin ng mga kamag-anak ko. May mga nagpapagawa sa akin ng tarpaulin design, mga ads sa Facebook at pati na rin mga video na pinopost ng mga content creator. Minsan ay nagle-layout din ako ng mga newsletter at website, lalo na para sa mga college students na nangangailangan ng tulong. Pinili ko ang maging graphic designer para magtago sa publiko. Pero hindi ko inaasahan na yun din pala ang magiging rason kung bakit makakahanap ako ng taong iibig sa akin. Isang bagay na hindi ko inaasahang mararanasan ko pa sa tanang buhay ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong nakipagkita ako kay Cecil ay nagulat ako sa nakita ko. Kung gaano kaganda ang boses niya sa telepono ay ganoon din kaganda ang mukha nito. Bumagay ang malumanay nitong boses sa maamon niyang mukha. Nakabihis ito ng uniforme ng mga teacher at marami siyang dalang file cases na puno ng mga papel. Nung araw na yon ay napakarami namin na pag-usapan tungkol sa vision na gusto niyang gawin para sa school paper na ipapagawa niya sa akin. Ilalaban daw kasi nila ito sa isang school press conference. Kaya malaking pressure ito para sa kanya. Dahil karaniwang nananalo ang school nila sa mga ganong klase ng competition. At bilang first time na school paper advisor ay kailangan niyang magpatulong para masustain ang pagiging winner ng school paper nila. Papadudot noong time na yon ay wala ang focus ko sa pinag-uusapan namin. Tango lamang ako ng tango sa lahat ng mga pinagsasasabi niya pero ang totoong focus ko ay ang nakakabighani nitong ganda. Para siyang manika at ang mga mata niya ay nakaka-hypnotize. Nabudol nga ako dahil noong pinag-usapan na namin ang tungkol sa professional fee ko ay sobrang baba ng rate na ibinigay ko sa kanya. Saka ko na lang po ito na-realize nung nakauwi na ako ng bahay. Pero para sa akin ay okay lang din naman yon, Papa Dudut. Sa mga sumunod na linggo ay palagi akong binibisita ni Cecil para i-check ang ginagawa kong school paper nila, Papa Dudut. Anak, nandyan ka ba? Nay, bakit po? Natutulog ka ba? Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho po ako ngayon. Bakit po?
Sakto, may bisita ka. Si Ma'am Cecil. Titingnan daw niya yung pinagawa niyang school paper. Sandali lang po. Lalabas na ako. Nasa sala siya, pinapasok ko na. Hindi mo naman sinabi, ang ganda pala nung Ma'am Cecil na yun. Oo, Nay, magsisimula na naman kayo. Sinabi ko lang naman na maganda siya eh. Hala, sige na, puntahan mo na siya ron. Okay po. Hello po, ma'am. Hello, good morning. Masyado ba akong maaga? Hindi ba kita naabala? Hindi naman po. Actually, tinatrabaho ko na yung school paper nyo nung dumating kayo. Eto, nagdala ko ng merienda. Naku, nag-abala pa po kayo. Salamat po. Lagay ko lang po ito dito sa lamesa. Maupo muna kayo, ma'am. Salamat. I-check ko lang sana yung progress ng school paper. Nagtatanong na kasi ng update yung principal namin eh. Heto po, setup ko lang sandali. Pwede niyo pong i-check ngayon, ma'am. Tapos na po ako sa mga balita. Doon na ako sa editorial page. Ang bilis mo naman palang magtrabaho. Naka5 page ka na kagad. Magdamag ko po yung ginawa. Tsaka yung iba, kinopy-paste ko lang since soft copy naman yung ibang articles nyo. Kaso ma'am, may mga bakante pang page kasi kulang pa po yung mga article. Oo nga, hindi pa tapos yung iba eh. May bagong event pa kasi sa school na gagawin next week. Gagawan pa lang yun ng balita tapos gusto ng principal namin na isama yun sa front page. So babaguhin po ulit natin yung laman ng front page? Oo sana. Wala tayong magagawa eh, utos ng principal. Okay lang po yun, walang problema. Parte po talaga ng trabaho yan, yung maraming adjustments. Kaya nga ako nagpunta rito para mabantayan tong ginagawa mo. Para kung may ipapabago pa, masabi ko kagad. Okay lang ba yon? Okay lang po, ma'am. Mas maganda nga po yun para hindi na ako text ng text sa inyo kapag meron akong gustong i-clarify. Sige, wala rin naman akong ginagawa sa bahay eh. Kaya naisip ko na pumunta na lang dito baka sakaling may itulong ako. Kumpleto naman na po to, di ba ma'am? Oo, final na yan. Wala nang papalitan dyan. Ma'am, kayo po ba nagsulat ng mga to? Yung iba ako, yung ilan naman dyan, mga estudyante ang gumawa, pinroofread ko na lang. Ang gaganda po ng gawa nyo. Ay talaga ba? First time ko lang magsulat ng mga ganyan eh. Bagong teacher lang po ba kayo? Oo, kakapasa ko lang last year tapos this school year lang ako nakapagsimula na magtrabaho. Tapos, inatang na agad sa inyo tong ganitong trabaho? Oo nga eh, medyo matanda na rin kasi yung school paper advisor na pinalitan ko. Malapit na siya mag-retire kaya nag-request siya na ipasa na sa mas bata yung trabaho niya. Eh ako yung pinakabatang teacher sa amin kaya sa akin napunta to. Pero wala pa po talaga kayong experience sa paggawa ng ganito, ma'am? Wala pa, although nung nag-aaral pa ako, part na rin naman ako ng school press kaya may konting alam na ako kahit papano. Binasa ko nga po yung sinulat nyo. Magaganda po. Talaga? Wala yung halong bola ha? Naku ma'am, seryoso po, walang halong bola yun. Isa yun sa dahilan kung bakit medyo natatagalan ako sa pagtatype kasi binabasa ko yung mga sinusulat nyo. Malaman po tsaka halatang galing sa puso. Lalo na yung tungkol sa kawalan ng suporta sa mga teacher. Ang dami nyo pong punto na naibigay dun. Based din kasi sa experience eh, kaya madali lang isulat. Teacher din kasi dati yung mama ko kaya alam na alam ko na kung anong buhay ng mga teacher dito sa Pinas. Eh bakit po pagtuturo ang kinuha nyo kung alam nyo naman po pala na mahirap magturo dito sa atin? Yun din kasi yung passion ko eh. Umaasa na lang ako na sa mga susunod na taon may magbabago na rin. Sa bagay, mukhang priority na rin naman nila ngayon ng mga teacher eh. Sana nga totohanin nila yung mga pangako nila, hindi puro salita lang. Eh ikaw naman, matagal ka na bang graphic designer? Baguhan lang din po ako. Nagsimula ako nung pandemic. Ah talaga? Opo, hirap po maghanap ng trabaho eh kaya naisip ko pong kumuha ng mga racket patungkol sa layouting. Nagsimula po ako online hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Mabuti naman may magandang naidulot sa iyo yung pandemic. Oo nga po eh. Papadudot habang papalapit ang laban nila Cecil ay halos araw-araw na akong pinupuntahan noon ni Cecil sa bahay para i-check ang progress ng school paper nila. Maya't maya rin kasi ang pagkakaroon nito ng pagbabago at pagdaragdag ng mga additional articles. Kaya palagi rin ako nag-a-adjust sa mga request nito. Papadudod sa mga araw na yon ay hindi ko inaasahan na magiging close kami ni Ma'am Cecil. Napaka-welcoming ng aura nito na para bang wala siyang daladalang panghuhusga.
Kapag kasama ko siya ay hindi ako nakakaramdam ng takot o pagkahiya. Kalmado lamang ako at dahil doon ay nailalabas ko ang totoong ako. Kapag siya ang kausap ko, siya ang nakakita ng pagiging kengkoy at makulit na personality ko na karaniwang hindi nakikita ng ibang tao. Halos 3 linggo rin ang pinagsamahan namin ni Ma'am hanggang sa natapos ko ang school paper na pinapagawa niya sa akin. Nung araw na yon ay nakaramdam ako ng lungkot dahil ibig sabihin noon ay wala ng Cecil na bibisita pa sa bahay. Hindi na ulit kami magkikita dahil tapos na ang ugnayan naming dalawa. Pero ilang linggo ang lumipas, nagulat na lamang ako nang bigla akong tinawagan ni Cecil. Masaya niyang ibinalita sa akin na nanalo raw ang school paper nila at ilalaban ito sa regional. Ibig sabihin noon ay may chance na magkikita ulit kaming dalawa. Dahil sa sobrang saya ay inimbitahan ako ni Cecil na lumabas para daw i-treat ako ng merienda dahil malaki ang naitulong ko sa kanya, Papa Dudut. Salamat po pala ma'am sa pag-imbita niyo sa akin dito. Wala yun. Matagal na talaga sana kitang gustong i-invite na kumain sa labas. Kasi malaki talaga yung naitulong mo sa akin eh. Returning the favor, kumbaga. Hindi niyo naman na po kailangan gawin yun ma'am. Kasi ginawa ko lang naman po yung trabaho ko. Oo naman, pero may effort at concern yung ginawa mong trabaho eh. Hindi lang basta makapag-layout yung ginawa mo. Tumulong ka ring magbigay ng inputs at suggestions. Laking tulong nun kaya tayo nanalo sa school paper. Congratulations po pala. Salamat. Ano po pala yung sinalihan nyo? Para saan po ba yun? Yearly kasi, nagkakaroon ng competition for journalism ang DepEd. Naglalaban-laban yung mga bata sa pagsusulat ng balita, sports news, editorial at kung ano-ano pa. Naalala ko nga may ganyan din sa amin noon. Sumali ka rin ba nung bata ka? Hindi po. Hindi naman po ako matalino para sa mga ganyang bagay. Pero hindi pa yun ang end ng competition kasi may next level pa. After ng division, meron pang regional competition. Talaga po? May regional pa? Oo. Ang mangyayari niyan, magtatapat-tapat lahat ng nanalo sa isang region. Kung sinong mananalo, yun ang ilalaban nila para naman sa nationals. Ganun pala yun. Kaya mag-ready ka kasi panigurado maraming adjustments ulit ang gagawin sa school paper natin. Basta PM nyo lang po ako. Anytime naman ma'am, available ako. Matagal pa naman yun kaya may time ka pang kumuha ng ibang clients mo. Pati kayo makakapagpahinga na rin siguro sa wakas. Oo, sana. Kaso may bago na namang ipapagawa sa akin. Alam mo naman kapag teacher, hindi naubusan ng trabaho. Akala ko naman makakapagpahinga na kayo ma'am. Sanay na ako. Ito yung pinasok kong profesyon kaya ganitong buhay na rin ang inaasahan ko. Sanayan lang po talaga, no? Totoo. Ay, may tanong pala ako sa'yo. Ano po yun? Huwag ka sana ma-offend ha. Noon ko pa kasi napansin, naiya lang ako magtanong pero ano nangyari dyan sa isang kamay mo? Ito po ba? Ipinanganak na po akong ganito. Birth defect. Pagkasilang ko po, wala na talaga akong kamay. Ganun ba? Ang hirap siguro niya nung bata ka pa, no? Hindi naman po naging mahirap, ma'am. Ang maganda po dito, ganito na po ako nung isinilang kaya naging parte na rin siya ng paglaki ko, tong kapansanan ko. Hindi na po ako nahirapang mag-adjust kasi nung bata ako, natutunan ko naman po agad kung paano gumalaw ng isa lang po ang kamay. Kung sa bagay, tama ka naman. Pero ang naging mahirap po para sa akin noon, nung na-realize ko na iba po pala ako kumpara sa mga normal na tao. Dito po kasi sa Pilipinas, kapag kakaiba ka, katawa-tawa ka eh. Nabully ka ba noon? Sobra po. Araw-araw. Kapag meron silang pagkakataon, lagi akong iniinsulto. Lagi nila akong pinagtatawanan. Grabe. Pero wala na po sa akin yun, ma'am. Napatawad ko na rin naman sila. Mga bata pa kasi kami noon eh, kaya di pa marunong mag-isip ng matino. Ngayon ba, wala na bang nambubuli sa'yo? Wala na pong makakabuli sa akin kasi hindi na po ako masyado nagpapakita sa tao eh. Hindi ka naman mabubuli kung hindi ka magpapabuli kaya ang ginawa ko, nagtago na lang po ako.
Nakakalungkot naman. Dapat hindi ka magtago. Dapat nga maging proud ka. Kasi sa kabila ng lahat, napakatalentado mong tao. Ma'am, aanuhin ko naman po yung talento kung ang unang napapansin sa akin yung kapansanan ko. Na-offend ka pa rin ba kapag pinapansin ng iba yung kapansanan mo? Siyempre naman po. Alam ko na kung bakit. Sige po ma'am, bakit nga po ba? Kasi ikaw mismo ang bumubuli sa sarili mo. Ikaw mismo yung nag-iisip na hindi ka magaling dahil lang sa iisa yung kamay mo. Yung mindset mo ba, hindi ka worth it kasi hindi ka buo. Ikaw yung pinakaunang bully ng sarili mo. Ay, siguro nga po tama kayo. Ang totoo niyan, hindi ko rin tanggap tong sarili ko Lagi kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ako ganito. Tingnan mo ako. Kita mo tang sungki-sungki kong ngipin? Kinakaya ko rin to noon. Binubuli ako kasi iba-iba raw yung direksyon ng ngipin ko. Pero pagtanda ko, natutunan ko rin tanggapin tong ngipin ko. Ba't ko ikakahiya, di ba? O ngayon, ngiti lang ako ng ngiti. Kiber kung sungki-sungki ngipin ko. Wala naman sila magagawa dun Di ba? Sobrang ganda nyo pa rin ma'am kahit nga sungki yung ngipin nyo Exactly! Ikaw rin, cute ka rin. Kahit paanong pagkukulang ang meron sa'yo. Talentado, mabait, magalang, madiskarte. Aba, lahat ng katangian na yun, kayang-kayang tabunan yung kawalan mo ng kamay. Pagkatapos ng araw na yon ay inad ako ni Ma'am sa Facebook para mas maging mabilis daw ang pag-contact nito sa akin kapag nangangailangan ulit siya ng graphic designer. Isa pa ay kailangan pa nilang ilaban ang school paper nila sa next level kaya marami pa silang kailangang palitan at ayusin. Sa pamamagitan noon ay mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin ni Cecil hanggang sa na-realize kong nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Lakas loob akong nag-confess ng pagkagusto ko sa kanya, Papa Dudut. At nagulat ako noong tinanggap niya ako nang walang pag-aalinlangan. Niligawan ko siya ng ilang buwan at sa unang pagkakataon ay may isang babaeng sumagot sa akin. Tinanggap ako ni Cecil kahit na hindi ako buo. Minahal niya ako kahit na hindi ako kumpleto. Siya ang taong bumuo sa nawawalang piraso ng buhay ko. Si Cecil ang isang taong naging rason kung bakit tanumbalik ang saya at sigla ng buhay ko. Dahil kay Cecil ay bumalik ang confidence ko sa sarili ko na matagal ko nang binitawan. Sa unang pagkakataon ay naging proud ako sa sarili ko. Tinanggap ko ng buo ang kapansanan ko at hindi ko na itinago ang kakulangan ko. Noong time na yon, Papa Dudut, ay itinigil ko na ang paggamit ng hoodie na naging simbolo ng kahihiyan ko dahil sa birth defect na ibinigay sa akin. Papa Dudut, mahirap buuin ang kumpiyansa sa sarili lalo na kung paulit-ulit na ipinamumukha sa iyo ng mga tawa mga bagay na wala ka. Pero minsan ay may darating sa buhay natin natutulong sa ating bumangon at lumaban. Para sa akin ay si Cecil yon na hanggang ngayon ay patuloy ang pagmamahal at pagtanggap sa isang tulad ko. Isang taon na po kami magkasintahan at ang relasyon at patuloy pa kaming gumagawa ng mga bagong alaala. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Muli, Happy Valentine's Day po sa inyong lahat at sana po ay masaya kayo sa araw na ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Tadeus. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1